Hallelujah. Tayo ay bulay-bulay ng salita ng Diyos. Salamat sa ating kapatid sa kanyang Bible study. Repentance, napaka-importante yan kapatid sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. No? So hindi kami nag-uusap pero alam natin ang mensahe ng Panginoon ay laging kapatid ay sa kalooban niya. Amen? Hallelujah. Magbabasa tayo ng banal na kasulatan bago tayo umupo kapatid. Ang sabi ng Psalms chapter 5 verse 12. Sabay-sabay natin basahin. For the Lord will bless the righteous. With favor will thou pass him as with a shield. Hallelujah. Psalms 23 verse 6. Ngayon sa oras na ito. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever, mga kapatid. Hallelujah. Ikulit natin yan, mga kapatid. Hallelujah. At ang isang verse, 2 Corinthians 6:2. For he said, I have heard thee in a time accepted. Sabi ng Panginoon. And in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Balakpak sa Panginoon at ilabas, mga kapatid. Sister ng ating pamagat. Hallelujah. God's favor is with me. Naniniwala ba tayo dito, mga kapatid? I claim it right now in Jesus Christ's name. Na ang favor ng ating Panginoon ay sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Hallelujah. At garuhin mo, mga kapatid, na sa oras na ito tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sige, makaupo na po tayo. At sabihin mo sa kapatid mo, God's favor is with me. Hallelujah. Ang favor ng ating Panginoon ay nasa atin na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Naniniwala tayo doon, mga kapatid? Amen. Yes. Hallelujah. Dahil ang year na ito, mga kapatid, is a year of favor sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Amen. Hallelujah. Kaya i-claim po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. God's favor is with me. Bawat isa sa atin, i-declare and i-claim by the power of the name of the Lord Jesus Christ ng favor ng Panginoon sa taong ito. Amen. Ay nasa atin. Thank you, Jesus. Balik tayo doon sa ating verse. Psalms 5:12. For thou, Lord, will bless the righteous. Are you righteous in the sight of God? So pagpapalain daw tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. With favor well, thou compass him as with a shield, mga kapatid. No? Hallelujah. Psalms 23:6. Napakaganda, mga kapatid, nito. No? Pagmawakan natin ito, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Psalms 23 verse 6. Surely, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang kabutihan daw, mga kapatid, hallelujah, at ang awa ng ating Panginoon, hallelujah, ay habulin tayo sa lahat ng oras ng ating mga buhay. Amen? Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Sa literal, mga kapatid, kaya nga may mercy ako na habol ng habol sa akin. Balik na tayo, Pastor. Siyempre, sinabi nito, mga kapatid, yan ang tunay na mercy. Hallelujah. So surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dapat itong pinanghawakan natin, mga kapatid, na forever tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah, pagdating ng araw, mga kapatid, kung saan dalhin niya tayo sa kanyang kaharian sa kalangitan. Forever na tayo doon, nakasama ang ating Panginoon, mga kapatid. 2 Corinthians 6:2. Hallelujah. For he said, I have heard thee in a time accepted. Ang sabi ng ating Panginoon, pinakinggan daw tayo ng ating Panginoon kapag tumatawag tayo sa ating Panginoon. And in the day of salvation, I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kaya ito, mga kapatid, sa oras na ito, ang araw, ang simula ng araw, mga kapatid, na ang favor ng ating Panginoon ay sa atin. Amen? Panghawakan natin yan, mga kapatid. Hallelujah. At i-claim sa pangalan ng ating Panginoon. Now is the time, mga kapatid, for God's favor, mga kapatid. This year will be definitely restoration, revelation,
revival and God's favor. Yes, naniniwala tayo doon? Amen. Hallelujah. I-claim po natin ito mga kapatid. Dahil itong time, itong taon na ito mga kapatid, itong simula mga kapatid ng taon na ito, January mga kapatid, ang favor ng ating Panginoon ay sa atin bilang kanyang mga tapat na lingkod o mga righteous sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, if you know that you are righteous in the sight of God, the favor of the Lord is upon you. Amen? Amen. Hallelujah. So God has a plan for His people who will put Him first, mga kapatid. Itong pangako ng ating Panginoon. No? Na may, ang plano daw ng Diyos, mga kapatid, ay nasa kanyang mga anak o sa kanyang mga lingkod, mga kapatid. Hallelujah. Na ang inuuna, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Inuuna ba natin ang Panginoon? Amen. Kasi nandito tayo ngayon sa bahay Panambahan, inunan natin ang ating Panginoon. Although after dito, kapatid, meron pa tayong mga ginagawa o gagawin pa, ngunit ang importante, mga kapatid, ay inunan natin ang Panginoon na may balik sa kanyang kapurihan kadakilaan sa pagbibigay niya sa atin ng kalakasan sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Amen? Kaya dapat, mga kapatid, walang ano yan, walang hesitation, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala dapat makakadlang. Kahit hadlangan ka pa, mga kapatid, ng ex mo, sabi kanina, huwag mong paniwalaan. Santabi mo yung ex mo na nga, inikis mo na nga yun eh. Tingnan mo na lang. Tapos, di ba? Gaganyanin mo na kasi wala na kayo. Amen. Hallelujah. So God has a plan, mga kapatid, for His people who put Him first. Ang sabi nga ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Amen. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna daw natin ang ating Panginoon, mga kapatid, ang lahat ng bagay na ating pangangailangan ay pawang idaragdag lamang ng ating Panginoon. Kaya nga kapatid, kapag wala ka pang boyfriend, kapag inuna mong ating Panginoon, idagdag na lang yan sa buhay mo. Basta malaga, mga kapatid, unahin mo muna ang ating Panginoon. Kung wala kang trabaho, mga kapatid, idadagdag lahat yan ng ating Panginoon. Amen? Dahil yan pangako ng ating Panginoon. The time of God's favor, mga kapatid, ito ang time na ito, ang taong ito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na mananampalataya sa Panginoon o righteous sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Walang tulugan, ha? Praise the Lord. Madali lang ito, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Hallelujah. So, mga kapatid, diragdag sa atin ng Panginoon ang blessing, trabaho, kalusugan, mga kapatid. Nakikita niyo, mga kapatid, kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Di ba napakabuti ng Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Mamaya, testimony ko yan, mga kapatid. No? So, ano pa, mga kapatid, dinadagdag sa atin ng blessing, mga kapatid? Yung mga bibi, di ba? Darating ang time, mga kapatid, o after a year or 2 years, marami na tayong bibi dito na dito mismo produkto. Dito mismo, mga kapatid, na buo. Mga kapatid, sa dito sa ating bahay Panambahan, na dito kayo, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon at bibigyan ng blessing. Nauna na, mga kapatid, ang amin, di ba? Tapos si Abby, ngayon si Matan. Next, mga kapatid, nakapila na kayo. Praise the Lord. No? Kasi yan, mga kapatid, ang favor ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. At ano ba, mga kapatid? Family, di ba? Nung tayo naging mananampalataya na sa ating Panginoon, di ba naayos ang pamilya natin, napoprotektahan ang pamilya natin, mga kapatid? Although na malayo man tayo, mga kapatid, ngunit ang proteksyon ng ating Panginoon ay nandun. Yan ang favor ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod. Amen? Hallelujah. Kaya dapat, na kapatid, in-enjoy na lang natin ngayon eh. Kung matagal na tayo sa Panginoon, ang sabi kanina ng ating Bible study, matagal ka na sa Panginoon, hanggang ngayon ikaw pa rin ang sinasaway. Hanggang ngayon ikaw pa rin ang pasaway. Dapat ikaw nang sumasaway, ikaw na dapat, na kapatid, ang nag-aayos, o ikaw na dapat, na kapatid, ang nagbibigay payo, mga kapatid, sa mga baguhan. Hindi yung mga baguhan pa minsan nagpapayo sa atin. No? Hallelujah. Ano ba, kapatid? Good relation, mga kapatid, to each other. Yan ang idaragdag ng Panginoon kapag inuna natin ang ating Panginoon. Kung noon, mga kapatid, ay marami kang kaaway, marami kang kalaban, no? Dahil hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo nagkakaunawaan. Ngunit, mga kapatid, kapag inuna natin parati ang ating Panginoon, hallelujah, nakikita mo kung paano kilos ang Panginoon. Inaayos niya ang mga broken sa ating mga buhay. Amen. So, kailangan mo lamang unahin ang Panginoon at isuko sa Panginoon. Kaya kung, mga kapatid, yung kalaban mo o kaaway mo o maging asawa mo na hindi kayo nagkakabati, mga kapatid, isuko mo na yan sa Panginoon. Dahil sigurado, mga kapatid, na aayusin niya ng ating Panginoon. Kaya nga siya ang
prinsipe ng kapayapaan. Yes. Upang magkaroon ng kapayapaan ang mga tagasunod niya. Amen? May kapayapaan na ba tayo? Amen. Kahit may problema, may pagsubok, dapat may kapayapaan ng mukha. Hindi yung masama na nangyayari sa buhay mo, may problema ka na, may pagsubok ka, masama pang mukha mo. Di ba? Dapat mga kapatid, may mga pagsubok. Habang tayo may pagsubok, may problema, dapat nakangiti pa rin. May kapayapaan pa rin sa ating mga mukha, mga kapatid. Di ba? Tingnan natin ang ating mga nanay, kita niyo mga kapatid. Dahil mga kapatid, payapa sila sa ating Panginoon. Di ba? Sa totoo lang mga kapatid, parang hindi tumatanda ang mga nanay natin. Amen. Di ba? Yan ang nagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? May kapayapaan. No? Hallelujah. So God's mercy mga kapatid is always greater than our mistake. Minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo mga kapatid. Ngunit ang habag ng ating Panginoon, mas malaki pa doon kaysa sa mga pagkakasalang nagagawa natin. Amen? Kaya ang gagawin lamang natin, manumbalik mga kapatid sa ating Panginoon. Kahit paulit-ulit tayong nadadapa mga kapatid, Jesus is always ready to forgive when we come to Him with a sincere and repentant heart, mga kapatid. Basta lumapit lamang tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Panginoon, magsisi tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. At ang lahat ng yan, mga kapatid, ang habag o ang awa o ang mercy ng ating Panginoon o ang grasya ng ating Panginoon, mga kapatid, ay sagana. Kasi we are living, mga kapatid, in a grace period of time na kung saan ang grasya ng Diyos ay saganang-sagana, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, ini-enjoy na lang natin ang grasya ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Amen? Wala na dapat hesitation, wala na dapat, mga kapatid, na makakahadlang sa mga problema at pagsubok na yan dumarating sa ating buhay. Lagi natin pinapangaral dito mga kapatid na ang problema na yan, magiging problema lang kung hindi kikilos ang Panginoon. Di ba? Kapag kumilos ang Panginoon, kahit gaano kalaki ang problema. Gabarko man nga daw mga kapatid ang problema mo, bibigyan ka ng Panginoon ng solusyon na kasing laki ng dagat. Amen. So ganun ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sakit at karamdaman lang yan, pagsubok lang yan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa iglesyang ito, kahit 4 na araw na nakalibing binubuhay pa. So bakit tayo mangamba, bakit tayo matakot pag dumaranas man tayo ng pagsubok at problema o sakit at karamdaman man? Hindi naman yan mangyayari kung hindi pahintulot ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya pinahintulot yan ng ating Panginoon dahil may purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Doon tayo parati mag-focus. Bakit nangyayari ito sa akin, Panginoon? Isa lang ang tugon dyan ng Panginoon, may purpose ako dyan. No? Kaya yun ang ating panghawakan, mga kapatid. Hallelujah. So don't give up, mga kapatid. No? Instead, keep coming back to His grace. Hindi tayo tinatanggihan ng Diyos, mga kapatid, because He is a loving God. He restore us, mga kapatid, dahil mahal niya tayo, kaya niya tayo, mga kapatid, ibinabalik at pinapanumbalik sa tama. So kaya, mga kapatid, minsan nangyayari sa ating buhay ang mga ganyang bagay dahil gusto ng Panginoon na ituwid tayo, na itama tayo, mga kapatid. Kaya kapag tinatawag tayo ng Panginoon, na pinapanumbalik tayo ng Panginoon, huwag mo nang patigasin ang puso mo kasi masasaktan ka lang. Amen? Habang ikaw, mga kapatid, umayaw sa ating Panginoon, lalo ka lang masasaktan. Lalo na, mga kapatid, kapag ginagamit ka ng Panginoon, may kuling ka na sa ating Panginoon, tapos, mga kapatid, tinatanggihan mo, mayroon yan, mga kapatid, konsekwensya sa Panginoon. No? Kaya, mga kapatid, kapag tinawag tayo para gamitin para sa kapurihan ng Diyos, huwag na tayong tumanggi, mga kapatid. Oo lang tayo, sunod lang tayo ng sunod. Dahil alam natin, di ba, pag tinatanong tayo, anong gusto mo? Reward? Di ba gusto natin reward? Paano ka mabigyan ng reward kung ayaw mong sumunod sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Amen? Amen. Hallelujah. 1 John 1:9, sabi kanina ng verse natin, mga kapatid, no? Hallelujah. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, kaya ang paliwanag kanina, tama yung paliwanag ng ating kapatid kanina, mga kapatid, na repentance is for the sinners and confession is for the sins. Sa English mo nga says, if we confess our sins, He is faithful and just, that He will forgive us, mga kapatid, and He will cleanse us from all unrighteousness sa buhay natin. Ang lahat ng karumihan sa ating buhay, mga kapatid, ay lilinisin ng Panginoon. Maliban na doon na patawarin ka ng Panginoon sa kasalanang binahayag mo, ikinunpis mo sa ating Panginoon, mga kapatid, lilinisin niya pa ang lahat ng karumihan sa ating mga buhay. Amen. Kaya napaka-importante, mga kapatid, ng repentance na yan, ng confession na yan sa ating Panginoon. Dahil, mga kapatid, kapag ka nangyari na sa iyo, doon ka lalo lilinisin ng Panginoon.
Kasi hindi natin kayang labanan, mga kapatid, ang nasa ng laman natin na ito. Hallelujah. Hindi natin kaya, mga kapatid, labanan yan. Dahil nasa atin na yan, mga kapatid, ang sinful nature. No? Kaya nga, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. Isuko natin sa Panginoon, i-confess natin sa Panginoon. Uhingi natin ang tawad sa ating Panginoon. No? So, if we confess our sins, He is faithful and just that He will forgive us and He will cleanse us from all unrighteousness sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kaya kapatid, sa ating paglilingkod minsan, di ba, lagi nating inaano sa Panginoon ng mga dumarating sa ating mga problema at pagsubok o sakit at karamdaman, lagi natin hiningi sa Panginoon na ilayo ito sa atin. Ganon din sa ating Panginoon. Sinabi niya rin, mga kapatid, sa Luke 22 verse 42. Hallelujah. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Kahit ang Panginoon, sa kanyang laman. Dahil alam niya kung gaano kahirap, mga kapatid. Dahil alam niya kung gaano, mga kapatid, ang danasin ng kanyang laman o ng kanyang katawan. No? Hallelujah. So sinabi niya, mga kapatid, sa Ama o sa Diyos, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Kahit tayo, mga kapatid, na ginaganyan, na dumarating sa ating buhay, ang mga problema, pagsubok, sakit at karamdaman, mga kapatid, ang ating mga pagpapagal, ang hirap na ating dinarana sa paglilingkod sa ating Panginoon, dumarating yan sa ating buhay, mga kapatid, na nilalapit natin sa Panginoon. Panginoon, kung maaari, ilayo mo ito sa akin. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masusunod. Ganun dapat tayo, mga kapatid. Kasi minsan, mga kapatid, kapag inilapit natin sa Panginoon, dumarating ba sa buhay ng mga kapatid na inilapit natin sa Panginoon tapos hindi masunod? Parang nagtatampo ka na sa Panginoon? Na parang hindi ka na naniwala sa ating Panginoon? Ngunit ang sabi dito, mga kapatid, ngunit kung hindi ang kalooban ko masunod, kung hindi ang kalooban mo. Minsan, mga kapatid, kaya hindi tayo napapakinggan ng ating Panginoon dahil hindi yung kalooban ng Panginoon na suwayin natin ang kanyang nais. Ang gusto ng Panginoon, mangyari yun, mga kapatid, para, mga kapatid, hindi para tayo ay pahirapan. Hindi para, mga kapatid, na tayo ay, ano sabi? Praise the Lord. Hindi para tayo, mga kapatid, ay parusahan o pahirapan, kundi ang plano ng Panginoon. Dahil may purpose sa bawat, mga kapatid, na mga paghihirap na ating dinaranas o sa mga pagpapagal na ginagawa natin sa ating Panginoon. Amen? Mabuti pa si Abby nag-i-amen. Hallelujah. So follow the will of God. Doon dapat tayo. Kaya sa bawat ano natin, mga kapatid, tingnan natin, it is a will of God o sarili ko lamang kalooban. Ganun tayo dapat, mga kapatid. Sa pag-ipag-usap sa ating Panginoon, Panginoon, ito bang will mo? So be it. No? O ito bang sarili ko lang will? No? So dapat nilalapit natin yan parati sa Panginoon, mga kapatid. So to serve God, mga kapatid, is not a duty. Minsan ano natin, ay duty ko ngayon, ano ko ngayon sa gawain ng Panginoon. Parang ginagawa na lang natin duty, mga kapatid. Hindi ganon, mga kapatid. To serve God, mga kapatid, is not a duty, it is a great privilege, mga kapatid. Pribilehiyo ito. Kaya dapat iginagrab natin ang pribilehiyo na paglingkuran natin ng Panginoon. Na magamit tayo sa gawain ng Panginoon. Kapag tinatawag ka ng Panginoon para gamitin sa kanyang kapurihan, huwag ka ng party-arty pa, mga kapatid. Kasi mawawala sa iyo yung nararapat na blessing sa ministeryo na yun ang pagtawag sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Kaya kita nyo, mga kapatid, yung nagpapatuloy kahit nahihirapan, di ba? Minsan parang susuko na, di ba? Dumarating talaga yan sa atin. Kahit sa Panginoon, mga kapatid, sinabi niya, kung maaari ilayo mo ito sa akin. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Minsan ganun din tayo, mga kapatid, na hirap na tayo sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng ating Panginoon. Ngunit lagi nating ibigay sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. It is your will, Panginoon, so be it. Kasi ang Panginoon naman ang bibigay sa atin ng kalakasan. Siya naman ang bibigay sa atin ng knowledge and wisdom, mga kapatid, para ma-fulfill ang mga ministeryong pinagkakatiwala na sa atin. Amen? Ibigay natin, huwag natin balikatin. Huwag natin, mga kapatid, na sarili mong lakas at kakayahan. Hindi natin kaya, mapapagod ka lang, mga kapatid. Ngunit kung pag lagi natin idulog sa Panginoon, ang Panginoon pa rin magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kalakasan yan para ating mapagtagumpayan. Amen? Praise the Lord. Nag-i-amen si Abby, no? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, lagi tayo, mga kapatid, kapag hindi na nasunod ang gusto natin minsan,
No? Na pumapasok yung pride, di ba? Pride yan mga kapatid. Kasi kapag ka hindi na kalooban ng Panginoon, hindi na talaga ipahintulot yan. Ngayon, ikaw naman, hallelujah, na matagal na sa ating Panginoon, pag hindi mo na kukuha ang gusto mo, minsan pumapasok ang pride mo, parang, hindi na ako mahal ng Panginoon, hindi na ako pinagbibigyan. No? Parang malayo na sa akin ang Panginoon. Hindi ganon. Kaya hindi binibigay sa iyo ng Panginoon kasi hindi ang time. Hindi ang nararapat. Dahil baka pag ibigay sa iyo ng Panginoon, bigla kang pagyamanin. Oh, anong mangyayari? Lalayo ka sa Panginoon. Kaya wag na lang tayo magano ng yaman kung mapapalayo din lang tayo sa ating Panginoon. Okay na lang yun na sakto lang. Dahil ang pangako naman ng Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Yan talagang pinanghawakan ko mga kapatid. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, siguro mga kapatid, hindi kayo magakala kung bakit pinapalago lalo ito ng Panginoon mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang nag-supply. Ang Panginoon ang kumikilos, hindi tao. Mga kapatid, gumagamit lang siya ng tao, ngunit ang Panginoon pa rin, ang will niya ang siyang masusunod sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah! So mga kapatid, dahil sa pride na yan kasi mga kapatid, bago pumasok kasing kasalanan, papasok mo ng pride. Kapag ma-pride ka na, so magdidisobey ka na ngayon sa ating Panginoon. Ganyan nangyari kay Satanas. Dahil sa kanyang pride, pumasok na ngayon ng kasalanan sa kanyang buhay. At nung siya ay nagkasala ng mga kapatid, nung nagnais na mga kapatid ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Di ba? Inihulog siya mula sa langit. Di ba? So, kung nangyari yun kay Satanas, pwede rin mangyari sa atin ng mga tao. Amen? Kaya alisin natin ang pride sa ating mga buhay. Dahil yan ang magpapahamak sa iyo, yan mga kapatid ang magpapalayo sa iyo sa Diyos at sisira ng pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Tingin tuloy sabi. Hallelujah. So sin hinder your favor. Naniniwala tayo ron? Amen. Ang kasalanan ang pumipigil ng favor ng Diyos na para sa iyo. Kaya nung dapat? Hallelujah. Repent! Hindi repeat. Mga kapatid. Hallelujah. So sin hinder your favor, mga kapatid. Sin promises pleasure. Di ba? Ganyan ang kasalanan. Kaya nga may kasabihan tayo na enjoy now, pay later. Di ba? Parang credit card daw ang kasalanan. No? So sin promises pleasure, freedom, and satisfaction. Nakala mo satisfied ka na doon. Na okay ka na sa ganon, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, but it is high at true cost, mga kapatid. Nagtatago yun ng tunay na magiging cost nun. Kaya may kasabihan tayo kung anong tinanim, siya yung rinanihin mo. Amen. Mga kapatid. No? Hallelujah. The more you feed your sin, mga kapatid, the greater the beast becomes until finally it eats you alive. No? Kaya habang ang maliit na kasalanan, kasalanan pa rin yon. Kapag pinipid mo kasalanan na yan, mga kapatid, no? Darating ang time na kakainin ka na yan ng buong buo. Pati ang kaluluwa mo mapunta na sa impyerno dahil sa kasalanan ginagawa mo. Amen. Dahil pinifeed mo na, mga kapatid. So sabi ng Panginoon, kaya nga, anong ginagawa natin, mga kapatid? Di ba repentance, tapos na tayo doon? Sa confession na tayo. Kahit na tayo ay mananampalataya na umalingkod na ating Panginoon, nagkakamali pa rin. Nagkakasala. Kaya ang ginagawa natin, confess, confess, confess. Habang nandito ang grasya ng ating Panginoon, confess, mga kapatid. Amen. No? Yan ang ginagawa natin bilang mga saints ng ating Panginoon. Hallelujah. Yung mga bagong nilalang. Hallelujah. Ang sabi ng 2 Chronicles 7:14, kaya nawawala, mga kapatid, ang ating favor sa ating Panginoon, ang biyaya ng ating Panginoon, ang blessing niya sa atin, mga kapatid, dahil dito. No? Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay, ito dapat ang natin ginagawa, magpakumbaba. Amen? Amen. Hallelujah. Dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Ang tunay na repentance, mga kapatid, o thoroughly repentance, mga kapatid, ay nagsisi at hindi na binabalikan ang kasalanan. Yan ang tunay na pagsisisi. Amen? Kaya nga ex, itapon nyo na yon. Pakain nyo sa buhaya. Maraming buhaya sa Pinas. No? Talikuran ang kanilang mga masamang lakad.
Kapag ginagawa daw natin ito mga kapatid, didinggin ng Panginoon sa langit ang ating mga kahilingan. At ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hindi yun literal na lupa, kundi ang ating buhay, ang lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, ay pagagalingin ng ating Panginoon. O patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ginagawa natin, mga kapatid. Kapag ginagawa natin ang pagpapakumbaba, manalangin, nung hanapin ang mukha ng ating Panginoon, hindi yan literal ng mukha, baka maghanap pa yun ng mukha ng Panginoon. Ang presensya niyang tinutukoy dyan, mga kapatid. Kaya nga, di ba lagi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon? Dahil dito mga kapatid, kapag inuna natin ang Panginoon, magpakumbaba, manalangin, hanapin ang kanyang mukha at talikuran ng mga kasalanang ating pinagsisihan. Huwag nang balikan pa. Amen? Amen. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, anong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay dahil sa mga kasalanan na ating ginagawa? Kinukorek niya tayo. Naniniwala ba tayo doon mga kapatid? Amen. Handa ba tayo magpakorek sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. So correction is painful mga kapatid, but it's part of your growth. Hanggang walang koreksyon sa buhay mo bilang lingkod ng Diyos o bilang mananampalataya, hindi ka lalago. Amen? Amen. Hindi lalago ang isang mananampalataya hanggat walang koreksyon sa buhay niya. Hallelujah. So correction mga kapatid is never easy. Sino ba naman kapatid, paano ba maging easy na yung tagal mo nang kasama, tagal mo nang iniirog, kunurek ka ngayon ng salita ng Diyos, siyempre dapat mong bitawan. Dapat mo nang alisin sa buhay mo. Dahil hindi nararapat. Amen? Ayon sa salita ng ating Panginoon. Di ba? Mahirap, di ba? Amen. Mahirap pa ba bitawan? Pag hindi mo kayang bitawan, palakulin mo. Ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So correction is never easy mga kapatid. It humbles us. Ito dapat na kapatid. Nagiging habang kinukurik tayo, dapat lalo tayo nagpapakumbaba. Hindi yung habang kinukurik ka ng ating Panginoon, nagre-resist ka lalo. Lalo ka lang masaktan, mga kapatid. No? Hallelujah. It humbles us mga kapatid, challenges our pride, and sometimes hurt deeply. Diba? Masakit talaga mga kapatid. Masakit ang koreksyon ng Panginoon. Masakit ang palo ng Panginoon. Pero lagi nating tandaan, it is for our own good and growth, mga kapatid. Mas okay pa mga kapatid na dito palang kinukurik na tayo ng Panginoon. Mas masakit man yan, ngunit mas masakit ang mapuntang kaluluwa mo sa impyerno. Amen. Amen? Yun mga kapatid, ang bagay na hindi mo nanaisin. Diba? Pag tinanong tayo, gusto natin mapalangit. Ay, yung koreksyon na lang ng Panginoon, hindi natin kaya. Umaayaw na tayo eh. Nagtatampo na tayo. Alis na tayo sa iglesia. No? Kinukurik ka pa lang ng Panginoon. Pagsisiyan mo yan pagdating ng araw sa impyerno. Hallelujah. Hindi tayo nagtuturo dito mga kapatid ng mga bagay-bagay lang ng mga kapatid. Tinuturo natin dito kaligtasan ng kaluluwa. Kaya kung gusto mong maligtas ang kaluluwa mo, sundin mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. But in the hands of God, mga kapatid, correction is not punishment. Minsan, ay, pinaparusahan ako ng Panginoon. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. It is not punishment, mga kapatid. It is preparation. Just as a loving father discipline his child, God correct us, mga kapatid, because He loves us and desire our spiritual growth, mga kapatid. Yun ang desire ng ating Panginoon, na lumago ang ating pananampalataya o ang ating spiritual na relasyon sa ating Panginoon. Kaya tayo kinukurik ng ating Panginoon. Hallelujah. Hebrew 12:6. Hallelujah. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth, mga kapatid. No? So maliwanag dyan, mga kapatid. Hallelujah sa Tagalog. Sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. No? Hindi yun punishment na para lumayo ka, umano ka, kundi para ituwid ka, para itama ka, para itumpak ka sa nais at purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. At hinampas ang bawat tinatanggap na anak. Amen.
So kung naniniwala ka na anak ka ng Diyos, hinampas ka daw ng ating Panginoon. Kasi nagkakamali ka eh. Kasi nagkakasala ka eh. Kasi lumalabag ka sa kalooban ng Diyos. So, hinampas daw ng Panginoon o pinapalo, mga kapatid. Hallelujah. So, correction, mga kapatid, exposes our weaknesses so God can strengthen us. So, yun, mga kapatid, para mabigyan tayo, mga kapatid, lago lalo tayo ng ating Panginoon. O mapatibay lalo tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo kinukurik para itama, mga kapatid, dalhin sa katwiran ng ating Panginoon. Yun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no? Hallelujah. It removes what is harmful and shapes us into Christ-likeness. So yun, mga kapatid, hindi ka magiging Christ-likeness, mga kapatid, kung hindi mo daranasin yung mga ganyan. Kasi mga kapatid, tayo ng mga tao ay makasalanan. Si Kristo, mga kapatid, ay walang kasalanan. Kaya para magiging Christ-like tayo, yan inaalis ng Panginoon ng mga sagabal sa paglapit natin sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng John, di ba? Sa John 15, sinabi daw na tinatanggal daw ang mga sanga na hindi nagbubunga. No? Nililinis daw, mga kapatid. So yun din, mga kapatid, sa ating bilang mga Kristiyano, ang mga bagay dyan, mga kapatid, na nakasagabal sa paglapit natin sa ating Panginoon, yan ang mga inaalis ng Panginoon. Yan, mga kapatid, ang kinukuha ng Panginoon o tinatabas ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So without correction, mga kapatid, we remain immature. Kaya nga kapag hindi ka kinukurik ng pastor mo o ng leader mo o ng mga ngaral, mga kapatid, nagiging immature Christian ka dahil hindi ka lalago kapag walang correction sa buhay mo. Amen? Kasi hindi tayo perfect. Lahat tayo may makasalanan. Di ba? Hallelujah. So, but with it, mga kapatid, we grow wiser and stronger in faith. Kapag may correction sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah, lalago daw tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya o titibay lalo ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hebrew 12:11. Hallelujah. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Di ba? Kapag tayo ay pinaparusahan o mapatid pinapalo ng ating Panginoon o sinasaway ng ating Panginoon, di ba? Hindi tayo matutuwa. Sino ba matuwa na papaluin ka? Sino ba matuwa, mga kapatid, na parurusahan ka ng ating Panginoon? No? Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya nga, kapatid, nagsipagsanay daw, kapatid, sa pamamagitan nito. Kaya na masanay tayo sa koreksyon ng ating Panginoon. Kasi hindi naman tayo ikukorek ng ating Panginoon, mga kapatid, kung wala tayong pagkakamali, maglabag sa kanyang kalooban. Hindi ka masasaktan sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung hindi ka lumalabag sa salita ng Diyos na pinapangaral sa likuran ng pulpitong ito. Kaya ka nasasaktan dahil nagkakasala ka o lumalabag ka doon sa salita ng Diyos. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So correction, mga kapatid, refines our character. So correction proves God's love. Correction leads to spiritual maturity, mga kapatid. So when God corrects you, mga kapatid, do not resist. Receive it with gladness. Yes. Ganun dapat tayo. Kapag kinukorek tayo ng Panginoon, sa halip na magalit ka, sa halip na magtampo ka, sa halip na mag-lip group ka o tinatawag alis ka, mga kapatid, sa iglesia, dapat tinatanggap natin yun, mga kapatid, ng may kagalakan. Dahil kinutuwid tayo ng Panginoon, dahil inaayos ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. So, what pains you today, mga kapatid? Maybe the very things God uses to grow you tomorrow. Kaya ang nangyayari natin, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, no? Yan ang magiging daan o magiging way ng ating Panginoon para bukas ay nagiging mature ka na Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na ang isang mananampalataya na matagal na sa paglilingkod sa Panginoon na hanggang ngayon ay bansot pa rin. No? Ayaw ng Panginoon, hindi yan ang design ng Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon sa lahat ng kanyang tinawag na sumunod ng kanyang kalooban, dapat lumalago at namumunga. Amen? Hallelujah. Revelation 3:19.
Thank you, Jesus. Ang lahat kong inibig ay aking sinasaway at Amen. pinarurusahan. Maliwanag? Amen. Ikaw nga'y magsikap at Magsisi. magsisi. Kasi tayo ay pinarurusahan ng sinasaway ng ating Panginoon dahil nagkakasala tayo. Kaya sabi niya, pagsikapan mo na mapaglabanan ang kasalanan na yan ang ginagawa natin sa harapan ng Diyos. At magsisi. Kasi doon lang mapapatawad ang ating kasalanan, mga kapatid, kung magsisi tayo. Amen? Hallelujah. So accept correction, mga kapatid, with humility because growth always follows obedience, mga kapatid. So doon tayo magiging grow, mga kapatid, no? So your battles are heavier because your assignment is greater. Kaya nga, sa battle natin, sa paglilingkod sa Panginoon, spiritual battle tayo, mga kapatid, habang bumibigat, mga kapatid, ang ating spiritual battle, asahan mo, mga kapatid, na ang kapalit niyan, mga kapatid, ay greater na sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? O greater assignment na ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya akala nyo, mga kapatid, yung mga nakarating yan ng mga naging bishop na, o yung mga ano, akala nyo yung PCC lang yung ano nila dyan? Hindi, mga kapatid. Matindi ang dinanas nila ng spiritual battle. Hindi lamang spiritual battle, kundi sa laman, sa financial, sa lahat, mga kapatid. Bago nila narating yan. So, ganun din dapat tayo. Ang sabi, magsikap tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang pinaka-design ng ating Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na manatili ka lang dyan hanggang sa pagdating niya sa upuan ka lang, tagabutas ka lang ng upuan. No? Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay maglingkod tayo, mag-serve tayo sa Kanya para sa Kanyang kapurihan. Amen. Amen? Di ba gusto natin ng reward? Amen. Kung gusto mo ng reward, maglingkod ka, mag-serve ka. Amen? Amen. Hallelujah. Truly, mga kapatid, we are chosen by God, mga kapatid, and the pain had a purpose, mga kapatid. Ang mga sakit, o ating mga nararamdaman na pain, may purpose lahat sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi yan, mga kapatid, mawawala ng kapuluhan, no? Hallelujah. Kahit mga kapatid, yung nangyari sa akin, I know God has a purpose, mga kapatid. Di ba, dineclare natin ang year na ito ay God's favor? So, bago natin makuha ang God's favor, talagang ang kalaban, nagre-reveal, tagaano yan, para tayo ibagsak, mga kapatid. So, yan ang ginagawa niya. Kaya, pag-pray natin ang ating mga pastor, ang mga leaders, mga kapatid, kasi malalaki ang magagawa ng panalangin, ng nagkakaisa na panalangin, mga kapatid, no? Hallelujah. So yun, mga kapatid, ini-explain ko, mga kapatid, na ang nangyari sa akin, mga kapatid, ay aabot ng buwan na gamutan, mga kapatid, dahil nararamdaman ko sa katawan ko. Lalo, mga kapatid, ay mataas ang sugar ko, mga kapatid. Pero praise God, mga kapatid, sa prayer ng bawat isa, at sa ating Panginoon. So 1 week lang, mga kapatid, ang gamutan at gumaling na. At saka dineclare ko sa ating Panginoon na pag-time ng fits ko ngayong araw na ito ay wala na. So wala na talaga, mga kapatid. No? So, yun ang purpose ng ating Panginoon para ilapit natin sa Kanya. At malaman ko rin, mga kapatid, na may mataas na rin pala ulit ang sugar ko. Limit So, purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, diet ako, mga kapatid. 2 weeks na ako dinadiet ni Mrs. Pipino na lang at saka carrots. Yung kain ko araw-araw, minsan na lang nagkakanin. Pagka dito na lang sa bahay pa ng bahan, kagabi na lang at saka mamaya. Kaya mas maganda araw-araw dito kayo para may kanin ako, mga kapatid. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. So, ang purpose niya, mga kapatid, para malaman ko rin na mataas na palang sugar ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, kailangan mag-control, mga kapatid, no? So, grabe, ang sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good. So, pangyayari nito, mga kapatid, work together for good, hindi para sa masama, no? At nalalaman natin ng lahat, sige dyan na lang, and we know that all things work together for good to them that love God. We love God? Amen. Amen. So, lahat daw ng mangyayari sa ating buhay ay para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. To them who are the called according to His purpose. So, may purpose ang Diyos sa ating mga buhay. May purpose ang Diyos kung bakit nandito tayo ngayon. May purpose ang Diyos kung bakit ito ngayon ang pinapangaral sa atin.
May purpose ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, para sa kanyang kapurihan. Yun dapat ang ating aim, mga kapatid. Para sa kapurihan ng Diyos ang lahat ng ating gagawin. No? Napakaganda, mga kapatid. Sino pa ba ang mga ng Panginoon sa time na ito? Sa atin na lang, DP Pastor, di ba? Noong nakaraan, di ba, hindi naman yun expected na pinanalangin natin ng Huwebes. Di ba? Sabi niya nga, may sakit magulan naman. Pero inano kasi ng habang nakatayo ko dito, inano talaga ng Panginoon na ipag-pray natin. Hindi ko naman alam kung anong kuhan niya, mapatid. Kasi sinabi niya pala na malaki daw ang bibi, baka operahan, cesarean. No? So praise God, sabi ko 1 week mga anak. So 1 week talaga, Huwebes din talaga sa ng madaling araw ng anak. So praise God, yun ang ng ating Panginoon. No? At hindi siya mapatid na cesarean dahil din sa prayer. At sa record daw ng mapatid, siya ang pinakamabilis na nanganak na naka-record dyan. No? Kasi 1 oras lang ata yung labor niya. Naglakad lang nga, gusto nga maglakad lang papunta dun sa ospital, mga kapatid. So praise God, ang pag-iingat ng ating Panginoon at sa prayer yun ang bawat isa sa atin. So kaya wag tayong maginawa sa may mga prayer request sa group natin, ipag-pray natin. Ang simpleng we claim in Jesus Christ's name lang, napakalaking bagay yun. Mga kapatid. Hallelujah. Sa topic namin kagabi, yan mga kapatid. No? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, it is a God's favor, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. It is a God's favor, mga kapatid, na mabigyan tayo ng pagkakataon na magsisi. Favor yan ng ating Panginoon. Sa dinami-dami ng tao na nagnais ng favor ng Panginoon, mapalad ang bawat isa sa atin na isa ako, ang binigyan ng pagkakataon para magsisi sa kasalanan. Amen? It is a God's favor, mga kapatid, na tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa tubig para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. It is a God's favor, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na gumanap niyan. It is a God's favor, mga kapatid, na tayo ay nakatanggap ng banal na Espiritu bilang tatak na tayo ay pag-ari ng Diyos o anak ng Diyos, mga kapatid. Favor yan ng ating Panginoon. Di ba? Napakarami na ng favor na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon ka pa ba, mga kapatid, magtatampo? Ngayon ka pa ba magsasabi na ayaw ko na? Kung kailan, mapatid, lumago na tayo, kung kailan nag-i-increase ang pananampalataya mo sa Panginoon, kung kailan, mapatid, na habang tumatagal lalo kang binabago ng ating Panginoon, dapat wala na tayo, mapatid, pangangatwiran sa paglilingkod sa Panginoon. Oo lang tayo ng oo. Yes Lord lang tayo sa lahat ng pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa totoo lang, mapatid, si Sis Ibre lang yung narinig ko, bawat sabihin ko sa kanya, yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Kita mo kung anong blessing ng ating Panginoon. Pinreer mo ba na magka-boyfriend? That's, ang sabi ng Panginoon, pag inuna mo siya, idaragdag na lang yan. Amen. Kaya hindi mo kailangan hanapin kung saan-saan, kusang darating yan kapag inuna mo ang Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It is a God's favor, mga kapatid, na magamit tayo sa ministry ng Panginoon. Kaya wag na tayong paarte-arte pag sinasabihan tayo ng Panginoon. Nagawin mo ito. Marami, mga kapatid, ang gusto magpagamit sa ating Panginoon, ngunit hindi nagagamit dahil hanggang ngayon hindi nila natanggap ang favor sa Panginoon. Mapalad ka, mapalad ako, ang bawat isa sa atin na nasa atin ang favor ng Panginoon para magamit para sa kapurihan at kadakilaan ng kanyang pangalan. So wag na tayo, mga kapatid, magpa-arte-arte pa. Ayaw ng Panginoon ng maarte. Amen? Ang gusto ng Panginoon yung tapat tayo, faithful tayo na sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya dapat wala nang, ba't ako? Di ba? Pag sinabihan ng Panginoon, ba't ako? Baka matuluyan kang maging paniki. Hallelujah. So ang tunay na may banal na espiritu, mga kapatid, nagpapatuloy anuman ang mangyari, mga kapatid, basta para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Ano man ang mangyari sa atin, mga kapatid, sa mundong ito, dapat hindi natitigil ang ating pagsunod at pagganap ng kalooban ng Diyos. May sakit at karamdaman ka man, may problema ka man, may pagsubok ka man, mga kapatid, dapat ginagampanan natin ang ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Ako, mga kapatid, kahit may sakit, kahit na, mga kapatid, talagang gagawin ko, gampanan kong tungkulin ko.
Kahit hirap na ako, si Lord naman ang magbibigay ng kalakasan. Si Lord naman ang papagaling, si Lord naman ang magbibigay sa atin ng kalakasan, kakayahan. Knowledge and wisdom, mga kapatid, para ating magampanan ang tungkuling ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, mga kapatid, grab it, mga kapatid. Fulfill it for the glory of God. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So ibaba natin ang pride, mga kapatid, dahil hanggat nandyan ang pride sa buhay mo, mga kapatid. Sorry to say, mga kapatid. Hallelujah. Hindi, walang mangyayari, mga kapatid, sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Dahil sa pride. Kung si Satanas nga, mga kapatid, na isa sa pinaka magandang anghel na ginawa ng Panginoon, binagsak mo ng Panginoon dahil sa pride. Ikaw ba kaya na tayo ay galing lamang sa alabok? Tayo ay basahan lamang sa harapan ng Diyos? So kaya alisin natin ang pride sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah! Sumapalad ka, mga kapatid, dahil sa mga pagtitiis at pagpapagal na ginagawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Dahil alam natin na ito lahat, mga kapatid, ay hindi mawawala ng kabuluhan. May reward ito sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! So kaya kapag tayo, mga kapatid, ay ginagamit ng ating Panginoon, huwag natin gawin sa sarili nating kalakasan. Sa sarili nating karunungan. Mga kapatid, mapapagod ka lang, mga kapatid, sa pagpapagal mo sa ating Panginoon. Ngunit kapag ibinigay natin sa Panginoon, hinihingi natin ng knowledge and wisdom sa ating Panginoon, hallelujah, hinihingian natin ng kalakasan ng ating Panginoon. Siyang magbibigay, mga kapatid, para ma-fulfill natin ang mga ministeryong pinagkatiwala sa atin. Huwag mong sabihin, mga kapatid, na mayaman ka, mapira ka, o mataas ang posisyon mo, mga kapatid. Hindi yun ang basihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi mo mabibili ang gift na binibigay sa atin ng Panginoon o ang favor ng Panginoon sa atin. Hindi kayang bilhin ng pira. Dahil, mga kapatid, ang sabi ng Acts chapter 8 verse 18 to 20, kilala niyo si Simon, sorcerer. Tingnan niyo, mga kapatid, ang sabi dito, nang makita nga ni Simon na sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay binibigay ang Espiritu Santo. Kita niya, mga kapatid? Nakita niya habang ang mga apostol doon pinapatungan ng pinagpipray nila ang mga mananampalataya at tumanggap sila ng banal na Espiritu. Si Simon, sorcerer, mga kapatid, ay mananampalataya din. Nagpabaptize din sa in Jesus Christ's name. No? Nung nakita niya ito, mga kapatid, sa pamagitan lamang ng pagpatong ng kamay ng apostol ay tumatanggap ng Espiritu Santo. Anong ginawa niya? Ay inalok niya sila ng salapi. Nakala niya mabibili niya ang gift ng banal na Espiritu. No? Ang sabi niya, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Pero Diyo, nakala, mga kapatid, ni Simon na sorcerer na ito ay kayang bilhin ng salapi, no? Ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong sagot sa kanya ni Pedro? Datapot, sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo. Masakit, mga kapatid. Gaano ka man kayaman, mangkin mo man ang buong kayamanan sa sanlibutan ito. Kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, anong gagamitin mo pampalit doon? Wala. Kahit ikaw pang pinakamayaman sa mundong ito, hindi mo kayang bilhin ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Kahit sino ba pinakamayaman? Ha? Elon Musk. Elon Musk. Kilala ni Fernando kasi mahilig sa magpayaman din. Di ba? Kahit ikaw pa, si Elon Musk, pinakamayaman sa mundong ito, hindi niya kayang bilhin ang kaluluwa niya para magkaroon ng kaligtasan. Amen. Ngunit sa tulad nating mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, binibigay niya ng libre. Amen. Amen. Kaya sabi dito, dapat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapay mapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Hindi kayang bilhin ng kahit na anong kayamanan sa mundong ito ang kaligtasan o yung kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Tandaan natin yan, kapatid. Kaya huwag mong sabihin na ikaw yung mga kapatid sa iglesia. Ikaw ang malaki magbigay ng tithes.
o ikaw yung parating sponsor sa iglesia, mga kapatid. Hindi yon ang basihan ng Panginoon. No? Ang basihan pa rin ng Panginoon ang obedience sa kanyang salita at ibibigay niya ng libre sa atin ang kaligtasan. Amen? Amen. Hallelujah. So akala mo kapatid, superior ka kapatid dahil marami kang pira? Yes, sa harapan ng tao. Pero sa harapan ng Diyos, ang pinaka-superior ay ang may pagsunod sa kanyang mga banal na salita. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya sumunod lamang tayo ng sumunod sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Mamuhay ng may kabanalan mga kapatid. Dahil ang pamumuhay ng kabanalan, be holy mga kapatid. Because holiness is the fruit of a heart that is deeply rooted in Islam. Amen. Amen? Kaya nga sabi mga kapatid ng 1 Peter 1:7, hallelujah. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. No? Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapakayag ni Jesucristo. Biro nyo, mga kapatid, ay sinusubok ang ating pananampalataya. No? Upang mga kapatid ay para daw masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Pag dumating ng ating Panginoon mga kapatid, lahat yun mga kapatid ang ating ginawa mga kapatid, hindi mawala ng kabuluhan. Dahil bigyan niya ng Panginoon, ang sabi niya sa Revelation, ako'y madaling pumaparito at dala-dala ko ang mga reward. No? Kaya dapat pagharap natin sa ating Panginoon, dapat na kapatid ang reward ng ating tatanggapin, hindi yung kaparusahan. Amen. Amen? Hallelujah. 2 Timothy 2:24. Hallelujah. Upang ang pagsubok, 2 Timothy, at ang alipin ng Panginoon. Dapat ito tayo mapatid. Hindi tayo mapatid pa superior. Tayo ay alipin ng ating Panginoon. Noon alipin tayo sa kasalanan, ngayon alipin na tayo ng ating Panginoon dahil pinaglilingkuran natin siya. Mapatid, ano bang ginagawa ng alipin? To serve. Diba? Kaya nga tayo alipin upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Amen? At ang alipin ng Panginoon hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat. Kaya tingnan mo nga katabi mo kung maamo. Tingnan mo, baka mukhang tiger. Tingnan mo kung tiger look. Praise the Lord. Yan ang nagagawa ng Diyos mga kapatid. Pinapaamo niya ang ating mga mukha. Dahil ako noon, ganyan mga kapatid. Tiger look talaga ako noon. No? Ngayon maamo na mga kapatid. Di ba? Dahil pinapaamo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang doon lang. Praise the Lord. Sige, nandiyan na lang pala. Hallelujah. So, your calling mga kapatid does not fade because of doubt. Minsan nag-doubt tayo eh. Dumating na ba sa isip mo, tinawag mo ba talaga ako, Panginoon? Amen. Diba? Dumating, praise the Lord. So, hindi lang kayo, pati naman kami. Tinawag mo ba talaga ako, Panginoon, na maging ganito? Diba? Diba? Minsan nagdududa tayo mga kapatid, no? Pero sabi mga kapatid, it does not disappear because of fear. It does not stop because of failure or delay mga kapatid. So minsan gusto mo nang sumuko, you feel tired, discouraged, and unworthy. You ask yourself, am I really meant for this? Di ba? Dumarating sa ating buhay na, talagang ba ganon, Panginoon? Tinawag mo ba talaga ako? Nararapat ba talaga ako sa ganito? Ito ba talaga ang ministeryong pinagkatiwala mo? Hindi itong gusto ko, Panginoon. Minsan na gusto mong umawit, hindi ka naman binigay sa Panginoon para umawit. Gusto mong umawit, yung busis mo naman hindi pang awit. Diba? Gusto mong umawit, yung busis mo pang daldalan sa labas. Diba? Pang marites. Minsan gusto mo naman kahit ako mapatid, gustong gusto ko talaga maghawak ng gitara noon. Ang tagal ko na humahawak ng gitara simula nung 2016.
Hawak lang. Hawak lang hanggang ngayon. Ni isang chords wala akong natutunan. So hindi talaga yun ang gift ko mga kapatid. Kaya nung wala na talaga, sabi ko, Lord, hindi talaga ako pwede dyan. So dito na lang ako nag-focus kung saan ako nilagay ng Panginoon. Ganon din dapat sa atin mga kapatid. Dapat ating tuklasin kung anong gift ng Panginoon sa atin. Huwag natin ipilit ang sarili natin na magkaroon ka ng gift na pag gitara, hindi ka naman gitarista talaga. No? Ibigay natin yan kung sino ang Panginoon, kung sino ang nilagay dyan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, but a true calling, mga kapatid, is persistent. It whispers when the word shouts no. Minsan, mga kapatid, napapagin, hindi ka pwede dyan. Pangit yung busis mo. Pangit na nga mukha mo, pangit pang busis mo. Narinig niyo ba yan? Sinasabihan kayo? Kapatid? Praise the Lord. Ngunit sa harapan ng Panginoon. Okay na sana ang pangit ang busis, kaso mukha pangit rin eh. Pero sa lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, walang pangit. Tao lang nagsasabi dyan. Kaya ang sabi niya, kapatid, kahit anong sabihin ng tao, patuloy lang. No? Hallelujah. So it pulls at your heart even when everything else tells you to stop, kapatid. Dito kasi nanggagaling yan. Kasi din tinatanim ng ating Panginoon kanyang salita. Kahit anong sabihin ng tao na hindi ka pwede, walang mangyayari, wala. Pag galing na sa puso mo dahil tinanamihan ka na ng Panginoon, talagang lalabas at lalabas yan. Kaya antayin nyo lang, kapatid, ang para sa inyo, God's time. Huwag mo nang ipilit, mga kapatid. No? Hallelujah. Hallelujah. So it may take time, kapatid. It may take struggle, it may take waiting, testing, and refining. But if it is yours, mga kapatid, it will never leave you. Kaya mga kapatid, ang calling sa atin, mga kapatid, hindi yan nawawala. No? Nadidili lang, napipigil lang dahil sa kagagawan din natin. Amen? Hallelujah. Kaya dapat, mga kapatid, kapag tinawag ka talaga ng Panginoon, sa iyo talaga yan, para sa iyo. Hindi yan mapupunta sa iba. Ikaw na lang, nasa sayo na lang kung i-accept mo, gagawin mo, gampanan mo. No? Hallelujah. But if it is yours, mga kapatid, it will never leave you. It will keep calling, and when you answer, even a little at a time, God's purpose begins to unfold in ways you could never imagine. Di ba? Hindi natin akalain. Akalain mo ba na maggaganito ka? Di ba? Suplada ka daw dati, sabi ng Brother Lorenzo. Pagkikinig ko. Totoo ba? O hindi? Praise the Lord. Hindi ka daw namamansin eh. Praise the Lord. O baka dahil ano lang, taga-antiki. Ano na yun? Nanay. Hallelujah. So yun mga kapatid, tayo noon, nung tayo yung mga nasa sanlibutan pa, ngunit, praise God, nung nandito na tayo sa Panginoon, hindi na tayo nahihiya para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Ganun dapat mga kapatid. Yan ang mga binabago ng ating Panginoon. Kung noon mga kapatid, hallelujah, sa mundo tayo, walang hiya tayo sa kagawa ng mga kasamaan. Dapat dito na tayo sa harapan ng Panginoon, walang hiya na rin tayo na paihayag ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, na ipahayag mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, do not ignore the tug in your heart. Do not silence the whisper, mga kapatid. Because what God has placed inside you is stronger than every obstacle outside, mga kapatid. Jeremiah 29:11. No? Kapakaliwanag dyan, mga kapatid. At nalalaman ko, hallelujah, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Maliwanag, mga kapatid, no? Hallelujah. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. No? Yan alam ng Panginoon. Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish you. Amen. Amen? Maliwanag. No? Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Kaya sa bawat ginagawa natin, mga kapatid, lagi nating itanong mo muna sa Panginoon. O idulog mo muna sa Panginoon. Kung ito ba, Panginoon, para sa kapurihan mo? O ito ba ang kalooban mo? No? At ang iyong mga panukala daw ay matatatag, mga kapatid, no? Hallelujah! Kaya minsan tayo, mga kapatid, di ba sa paglilingkod natin sa Panginoon, habang tumatagal, di ba, lagi natin sinasabi na nahihirapan tayo,
Di ba naman natin sa buhay nyo, nahirap na tayo? Amen. Pagod na tayo sa trabaho, problema dito, problema doon, sa pamilya. Ano, gagampanan mo pang tungkulin mo sa Panginoon. Minsan marami pa tayong ministeryo. Di ba, Tatay Jack? Amen. Praise the Lord. Pero nagagampanan pa rin natin dahil binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Kaya wag lang tayo mag-isip ng negative, mga kapatid. Always positive. No? So if you can see things are good, you have problem with your eyes. Minsan mga kapatid, ang nakikita na lang natin kasi ay minsan yung masama eh. Nakikita na lang natin minsan ang mali. So kung sa isang lingkod ng Panginoon, isang mananampalataya, kapag nakikita mo na lang puro mali mga kapatid, magpatingin ka na ng mata mo. Amen? Hindi sa doktor, sa Panginoon. Amen. Amen? Dahil may problema ang mata mo. Kasi bakit puro na lang masama at mali ang nakikita mo? No? Hallelujah. If you can't feel bitter to somebody, you have a problem with your heart, mga kapatid. Kaya kapag ka hindi ka dyan sa katabi mo, no? Nung hindi kayo bati, may problema ka ngayon sa puso mo kasi hindi mo kayang tanggapin. No? Kaya dapat bati-bati din pag may time. Amen. Di ba? Pero sa atin wala yan, di ba? Dahil bati tayong lahat. Amen? Hallelujah. So if you can think best for others, mga kapatid, you have problem with your mind. Kasi iniisip mo parati negative. Kaya wala ka ng mga kapatid, ibang iisipin, kundi ano na lang, kasiraan na lang ng iyong kapwa. O mga pagkakamali na lang. No? Hallelujah. So if the problem is yourself, then you need God. Amen? Kailangan mo ng Diyos. Kaya nangyayari yan sa buhay mo, o kung bakit naiisip mo yan, kung bakit nagagawa mo yan, dahil mga kapatid, nalalayo ka na sa Panginoon. Kapag malapit ka sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka gaganyan. Dahil ikukunbig ka ng ating Panginoon. Amen. Amen? Sasabihan ka ng ating Panginoon na hindi yan, hindi tama yan, mali yan, no? Hallelujah. Genesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Kaya wag mong sabihin, may masama, may hindi maganda. Ang Diyos mismo ang nagsabi ng kanyang mga nilikha ay mabuting lahat. Amen. At naghapon at nagkaumaga ang kaanin na araw. Biro nyo? Ang sabi dyan sa English, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Amen. Maliwanag mga kapatid, no? Very good, hindi lang good, kundi very good mga kapatid. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Kaya huwag mong sabihin, masama yan ang katabi mo, masama ang mukha ng katabi mo. Sa paningin mo yan, may problema lang ang mata mo. Amen? Kung sabi mo, ang pangit mo naman. Pag ganyan na pumapasok mga kapatid sa'yo, magpatingin ka na ng mata mo sa Panginoon. Amen? Dahil iba-iba na nakikita mo. Amen? Nandito ba kayo mga kapatid? Malapit na tayo mga kapatid. Hallelujah. So sa ating paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid, dapat wag natin, lalo na mga kapatid kapag sinasaway tayo ng leader o ng pastor, wag natin i-challenge mga kapatid ng mga authority nila. Amen. Yan ang pinakaayaw ng Panginoon. Naisipin mo, bakit ikaw lang bang anointed ng Panginoon? At alam natin nangyari yan kay Aaron at saka kay Miriam. Yes. Hindi lamang doon. Nangyari din mapatid kay si Korah at saka si Nathan, mga kapatid. Anong ginawa nila? Bakit kayo lang ba? Kayo lang ba tinawag ng Panginoon? Kami din naman. So challenge nila ang authority mga kapatid ni Moises at nila Aaron. Ano nangyari sa kanila? Di ba nilamon sila ng lupa? Buhay sila na nilaglag sa seawall mga kapatid. Biro mo? Kaya kapatid, kaya may sabihin, don't touch, may anointed, ang sabi ng ating Panginoon. So ingat tayo sa mga sinasabi natin, kagaya may mga leader na tayo, may pastor, pastoral, leader at elder tayo sa iglesyang ito. Mag-ingat tayo mga kapatid sa pagsasalita. Ni sa isip nyo lang, alam ng Panginoon yan, ipagsusulit nyo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung wala ka din lang masabi na mabuti, huwag ka nang magsalita. Mas magandang manahimik ka na lang. No? At ipasa Diyos ang lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Amen. Malapit na tayo mga kapatid. Philippians 3:13-14.
Hallelujah. Mga kapatid ko, ang sabi ni Apostle Paul, kilala natin si Apostle Paul, di ba? Amen. Siya mga kapatid ang apostle ng mga hintil na katulad natin. So sabi niya, mga kapatid, ang sinasabihan niya ay mga mananampalataya na katulad mo at katulad ko. No? Hindi ko pa inaring inabot na dapat isang bagay ang ginagawa ko. Sa kanyang sarili mismo, isang bagay daw ang ginagawa niya. Dapat itong pangangatwiran natin. Isang bagay dapat ang ginagawa natin na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ang kahapon na nangyari sa ating buhay, hayaan mo na yon. Nangyari na yon. Ipasa Diyos mo na lahat yun. Amen. Amen? Ganun dapat tayo. Nanilimot ang mga bagay na sa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinarap. Kaya doon tayo. Yung ating patutunguhan, doon tayo mag-focus. Kaya lagi natin pinapangaral dito mga kapatid na kapag tayo daw mga kapatid ay naglalakad at ating pinapansin ang mga aso na kahol sa atin o ating binabato, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Amen. Kaya hayaan mo lang, ganyan talaga mga kapatid ang nature ng aso. Kahol ng kahol. Hindi naman matawag siguro na aso yun kung hindi ka kahol. Di ba? Kaya kapag kahol ng kahol na dyan yung katabi mo, pero hindi yun aso ha. Huwag yung sabihin aso. Baka inuubo lang. So sabi dito kapatid, tinutungo ang mga bagay sa inaharap. Nagtutumulin ang sabi ng Apostle Paul. Kaya dapat tayo, kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, magtutumulin tayo na ating masunod, magampanan at marating natin ang ating patutunguhan. Amen? Amen. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus, mga kapatid. No? Yun dapat tayo, mga kapatid, bilang mga lingkod ng ating Panginoon. No? Kaya kapag ginagawa natin mga bagay na yun, mga kapatid, ang reward, ang favor ng ating Panginoon ay isa sa atin. Di ba? Hindi lamang ang reward dito sa mundo, kundi mga kapatid, ang reward na eternal. No? Ang 5 grounds na yun, mga kapatid, kung nasa atin lahat yun, praise the Lord. Amen? Yun lang kasing pagkakaiba natin doon sa langit, ang crown. Lahat tayo doon may buhay na walang hanggan. Ngunit may mga reward, mga kapatid, na 5 crowns na yan. So sa ating conclusion, mga kapatid, 2 Timothy 1:7, dapat itong ating pangangatwiran. Hindi na dapat tayo natatakot, di ba, Abe? Hindi na tayo nangangamba. Hindi na dapat tayo mag-alinlangan pa. Naniniwala ba tayo mga kapatid na binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos? Amen. So sabi niya, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kaya huwag tayong matakot, kundi ng kapangyarihan. Amen? Kaya kapag we receive the Holy Spirit in our lives, mga kapatid, it is the power. Power to overcome the works of evil. Power to defeat Satan. Power to preach and teach the gospel of salvation with boldness. Amen? Kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Kaya di ba? Nagiging mahusay na tayo mga kapatid sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi naman tayo nag-aral. Yan ang nagagawa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! 2 Corinthians 6:2, verse na rin natin yung kanina. Sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. At ang ating last verse mga kapatid, Romans 15:13. Sige tayong lahat mga kapatid ay tumayo at